Bago natin pag-usapan ng Generation X, kailangan muna nating maintindihan ang isang bagay. Ang bawat henerasyon ay hinuhubog ng panahon. Hindi lang edad ang nagdidikta kung paano mag-isip ang tao, kundi ang mga krisis na naranasan niya, ang teknolohiyang kinalakihan niya, ang paraan ng pagpapalaki sa kanya, at ang mundong nagpalaki sa kanya. Ang Generation X ay madalas tawaging tahimik, independent, practical, minsan sarcastic, minsan tila detached. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, may malalim na psychological imprint. Sila ang henerasyon na lumaki sa pagitan ng pagbabago mula analog papuntang digital. Mula sa traditional na pagpapalaki papunta sa mas modernong pananaw. Hindi sila lumaki na may constant validation. Hindi sila nasanay na may audience ang bawat galaw. Kaya ibang hulma ng kanilang resilience. Iba ang paraan nila mag-handle ng stress. Iba ang paraan nila magmahal, magtrabaho, at magtiwala. Sa video na ito, sisilipin natin ang psychology ng Generation X. Kung paano sila nahubog ng instability, kung bakit mataas ang self-reliance nila, at bakit sa kabila ng pagiging tahimik, sila ang isa sa pinaka-adaptable na henerasyon. Dahil minsan, ang pinaka-hindi maingay ang may pinakamalalim na kwento. Bago nagkaroon ng social media, bago naging normal ang constant updates, may isang generation na lumaki sa pagitan ng dalawang mundo. Analog ang childhood, digital ang adulthood. Sila ang tinatawag na Generation X, na pinanganak roughly between 1965 to 1980. Madalas silang tawaging forgotten generation. Hindi sila kasing ingay ng boomers, hindi rin sila kasing visible ng millennials, at hindi sila digital native tulad ng Gen Z. Pero psychologically, sila ang pinaka-adaptable. Bago naging sukatan ng halaga ang likes at followers, bago naging normal ang magbahagi ng bawat emosyon online, may isang henerasyon na lumaki sa pagitan ng dalawang mundo. Sila yung mga lumaki sa panahong analog ang lahat, telepono na may wire, radio at cassette tape, mga sulat na hinihintay ng ilang araw bago makarating. Pero tumanda sila sa digital na mundo. Natuto silang mag-email, mag-adjust sa social media, makapagsabayan sa mabilis na teknolohiya. Sila ang tulay. At ang pagiging tulay ay hindi madali. Maraming Gen X ang tinatawag na latchkey kids. Pag-uwi galing eskwela, walang magulang sa bahay, parehong nagtatrabaho, sariling gawa ang merienda, sariling diskarte sa assignments. Sa murang edad, natutunan nilang umasa sa sarili. Psychologically, ang ganitong klase ng pagpapalaki ay nagde-develop ng matinding independence. Hindi sila sanay na may sasalo agad. Hindi sila lumaking may constant na gabay sa emosyon. Kaya hanggang sa pagtanda, dala nila ang mindset na, kaya ko to. Pero may kapalit ang maagang pagiging matatag. Kapag nasanay kang ikaw ang bahala sa sarili mo, minsan nahihirapan kang humingi ng tulong. Ang Generation X ay kilala rin sa pagiging skeptical. Lumaki sila sa panahon ng political scandals, economic recession, corporate layoffs. Nakakita sila ng mga sistemang bumagsak, nakakita sila ng mga pangakong hindi natupad. Kaya hindi sila basta naniniwala. Hindi sila agad nadadala sa hype. Mas pinapahalaga nila ang consistency kaysa sa ingay. Sa trabaho, mas gusto nila ang competence kaysa papuri. Sa relasyon, mas mahalaga ang loyalty kaysa public display. Hindi sila mahilig magpakitang gilas. Mas gusto nilang tahimik pero maaasahan. Pagdating sa emosyon, iba rin ang hulma sa kanila. Hindi sila lumaki sa kulturang open agad ang mental health conversations. Hindi uso ang oversharing. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipahayag. Kaya marami sa kanila ang natutong mag-regulate ng emosyon ng tahimik. Hindi ibig sabihin wala silang pinagdadaanan. Sa totoo lang, madalas mas malalim pa. Pero sanay sila na iproseso ito ng pribado. May mga Gen X na ngayon ay kabilang sa tinatawag na sandwich generation. Sila ang nag-aalaga ng tumatandang magulang habang sinusuportahan ng sariling mga anak. Dalawang direksyon ang responsibilidad, dalawang henerasyon ang umaasa. Hindi sila laging nagrereklamo, hindi sila laging nagpo-post tungkol sa pagod. Pero ang bigat ay totoo. May tahimik na pressure sa dibdib, may alalahaning hindi laging sinasabi. At humor ang isa sa naging sandata nila. Dry, minsan sarcastic, minsan parang walang emosyon. Pero sa psychology, ang humor ay coping mechanism. Paraan para maibsan ang bigat nang hindi kailangang ilabas lahat. Ang Gen X ay mas maingat, mas mapagmasid, mas hindi padalos-dalos. Alam nila ang buhay bago ang internet. Alam nila ang buhay na may internet. Kaya hindi sila madaling magpanik kapag nawalan ng signal. Hindi rin sila madaling madala ng viral trends. Ang identidad nila ay hindi nabuo sa algorithm. At marahil ito ang isa sa pinakamalakas nilang katangian. Hindi nila kailangan ng constant validation. Hindi nila kailangan maging visible para maging mahalaga. Ang halaga para sa kanila ay nasa stability. Sa pagiging responsable, sa pagiging maasahan kahit walang nakakakita. Pero sa likod ng katatagan na ito, may isa pang layer. Kapag lumaki ka sa panahong puno ng pagbabago at kawalan
kawalan ng kasiguraduhan, may bahagi ng isip mo na laging naghahanda sa worst case scenario. Kaya may ilan sa kanila ang nahihirapang tuluyang mag-relax. May ilan na laging may backup plan, may ilan na tahimik na nag-aalala tungkol sa seguridad. Hindi ito kahinaan. Ito ay resulta ng karanasang humubog sa kanila. Kung ikaw ay Generation X, maaaring pakaramdam mo minsan hindi ka gaanong nababanggit sa generational debates. Pero ikaw ang nag-adjust, ikaw ang nag-adapt, ikaw ang nagpatuloy kahit nagbago ang mundo. Ikaw ang tulay sa pagitan ng kahapon at ngayon. At ang tulay ay hindi laging napapansin, pero lahat ay dumadaan dito. Sa mundong maingay, ang tahimik na lakas ay bihirang makita. Pero ang tahimik na lakas ang madalas na nagdadala ng lahat. Kung ang Generation X ay tahimik na matatag, ang Millennials naman ay tahimik na naghahanap ng kahulugan. Magkaiba ang panahon na humubog sa kanila. Magkaiba rin ang paraan ng pagtingin nila sa mundo. Lumaki ang Gen X sa panahong kailangan maging practical, security ang priority, stability ang goal, trabaho muna bago passion. Samantalang ang Millennials ay lumaki sa mensaheng follow your dreams, find your purpose, be passionate about what you do. Psychologically, magkaibang foundation. Ang Gen X, maghanda, mag-ipon, magtiis. Ang Millennials naman ay shaped by possibility. Lumaki sila kasabay ng internet boom. Mas maraming access sa impormasyon, mas maraming options. Kaya mas mataas ang desire nila for meaning. Kung ang Gen X ay nagtatrabaho para mabuhay, ang Millennials ay gustong mabuhay habang nagtatrabaho. Dito minsan nagkakaroon ng misunderstanding. Kapag Millennials ay nagrereklamo tungkol sa burnout, ang Gen X ay maaaring mag-isip. Normal lang yan, magtiis ka. Pero ang totoo, magkaiba lang ang emotional language. Ang Gen X ay natutong mag-survive ng tahimik. Ang Millennials ay natutong mag-advocate para sa sarili. Ang Gen X ay hindi sanay mag-demand ng work-life balance. Ang Millennials ay mas vocal tungkol dito. Hindi dahil mahina ang Millennials, hindi rin dahil mas matatag ang Gen X, kundi magkaiba lang ang sistema na kinalmulatan nila. Sa usapin ng emosyon, mas private ang Gen X. Mas expressive ang Millennials. Ang Gen X ay bihirang mag-post ng personal struggles. Ang Millennials ay mas open sa mental health conversations. Psychologically, ito ay epekto ng cultural shift. Habang tumatanda ang lipunan, nagiging mas aware sa trauma, anxiety, at emotional regulation. Kaya ang Millennials ay mas komportable pag-usapan ang nararamdaman. Ang Gen X naman ay maaaring mas komportable na iproseso ito na mag-isa. Pagdating sa technology, ang Gen X ay nag-adjust. Ang Millennials ay lumaki kasama nito. Kaya ang Millennials ay mas fluid sa digital identity, mas sanay sa online presence, mas exposed sa comparison culture. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mataas ang reported anxiety rates sa Millennials. Constant visibility creates constant pressure. Ang Gen X dahil hindi digital native ang formative years nila, mas may baseline memory ang buhay na walang comparison sa screen. Kaya minsan, mas grounded sila pagdating sa external validation. Pero may isa silang pagkakapareho. Pareho silang napagod. Ang Gen X napagod sa pagiging tahimik na responsable, ang Millennials napagod sa pagiging laging visible at competitive. Parehong henerasyon ang nakaranas ng economic instability. Parehong nakaranas ng shifting job markets. Parehong nag-adjust sa mabilis na pagbabago ng mundo. Magkaiba lang ang coping style. Ang Gen X ay nagtatayo ng pader. Ang Millennials ay naghahanap ng komunidad. Ang Gen X ay nagsasabing, kaya ko mag-isa. Ang Millennials ay nagsasabing, huwag nating gawin mag-isa. At marahil, hindi ito labanan kung sino ang tama. Ito ay kwento ng dalawang henerasyon na parehong naghahanap ng seguridad sa magkaibang paraan. Ang isa ay sa pamamagitan ng resilience, ang isa ay sa pamamagitan ng awareness. At kung tutuusin, kapag pinagsama mo ang dalawa, resilience at awareness, doon nagiging mas balanse ang susunod na henerasyon. Hindi kailangan magbanggaan, maaring magtulungan. Dahil sa likod ng sarcasm ng Gen X at sa likod ng advocacy ng Millennials, pareho silang may dalang pagod at pareho silang gustong maging mas maayos ang mundo kaysa sa naabutan nila. Sa huli, ang Generation X ay hindi kailangan maging maingay para maramdaman ang presensya nila. Hindi silang laging nasa spotlight, hindi silang laging sentro ng diskusyon, pero sila ang madalas na nasa likod ng katatagan. Sila ang natutong tumayo ng mag-isa. Sila ang nag-adjust habang nagbabago ang mundo. Sila ang tahimik na nagdala ng responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, sa lipunan. Maaaring hindi sila sanay magpahayag ng lahat ng nararamdaman, maaaring hindi sila komportable sa labis na exposure, pero hindi ibig sabihin nito ay wala silang lalim. Sa katunayan, ang katahimikan nila ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay anyo ng control. Ang pagiging praktikal nila ay hindi kakulangan sa pangarap. Ito ay bunga ng karanasang humubog sa kanila. Kung ikaw ay Generation X, maaring hindi ka laging nabibigyan ng credit. Pero tandaan mo ito, ikaw ang tulay sa pagitan ng kahapon at ngayon. Ikaw ang nagpatunay na kayang mag-adapt nang hindi nawawala ang prinsipyo.
Ikaw ang tahimik na lakas sa gitna ng pagbabago. At sa mundong puno ng ingay, ang ganitong klaseng lakas ay bihira. Kung may natutunan ka sa video na ito, maaaring mas maintindihan mo hindi lang ang isang henerasyon, kundi ang sarili mo rin. Dahil sa bawat henerasyon, may sugat, may aral, at may lakas na hindi agad nakikita. At minsan, ang pinakamatatag ay ang hindi kailangang ipagsigawan ang lakas niya. At doon nagtatapos ang paglalakbay natin sa psychology ng Generation X. Kung mas naintindihan mo sila ngayon, maaring mas naintindihan mo sila ngayon. Maaaring mas naiintindihan mo rin kung bakit sila ganoon mag-isip, magmahal, at mabuhay. Sa bawat henerasyon, may kwento, may dahilan, may pinanggalingan. At minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang paghambing kundi ang pag-unawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, stay with us dahil marami pa tayong bubuksang kwento tungkol sa isip, ugali at mga henerasyong humubog sa mundo. Hanggang sa susunod na video!